para sa pagbubulay ng salita ng ating Panginoong Diyos. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa sulat ni Apostol Pablo para kay Timoteo, First Timothy, at basahin po natin at pagbubulayan natin ang chapter 3, verse 14 to 16. Ang focus po natin ng ating pagbubulay sa hapong ito is sa verse 16. First Timothy chapter 3, verse 14 to 16. Ito po ang salita ng ating Panginoong Diyos. Ang mga bagay na ito ay aking isinusulat sa iyo na umaasang makakarating sa iyo sa madaling panahon. Ngunit kung ako'y maantala ay maaari mong malaman kung ano ang dapat ugaliin ng bawat tao sa bahay ng Diyos, na siyang iglesia ng Diyos na buhay, ang haligi at suhay ng katotohanan. Walang pag-alinlangan, dakila ang hiwaga ng kabanalan. Siyang nahayag sa laman, pinatunayang matuwid sa espiritu, nakita ng mga anghel, ipinangaral sa mga bansa, sinampalatayanan sa sanlibutan, tinanggap sa itaas sa kalwalhatian. Purihin ng Panginoon sa pagbubulay ng kanyang salita sa hapong ito. Dito po sa ating pagbubulay sa verse 16, ipagpapatuloy po natin no yung ah, ah, naumpisan natin nung nakaraan na pag-aaral natin dito sa verse 16. So in this magnificent creed, or sa iba itinuturing itong early Christian hymn, dito ay dinideklara ni Apostol Pablo the central truths about our Lord Jesus Christ. At inuumpisa niya dito sa pagsasabi that this is a common confession. Ito po'y nangangahulugan sa pagkakasabi niya niyang ito na ito po'y common confession, which means that it is a common knowledge sa mga mananampalataya. Ito'y nagsasalita patungkol sa ating Panginoong Kristo, at ito'y unanimous conviction that Christ, or tinutukoy dito, the mystery of godliness, ay tunay na dakila. Ang ating Panginoong Kristo na siyang mystery of godliness ay siyang tunay na dakila. So, dun sa lugar ng Ephesus during that time ay maraming mga pagan worshippers. At kung ating matatandaan, dun sa Book of Acts, nagkaroon ng riot doon at sinisigaw nila ang kadakilaan ni Artemis, ang kanilang diyosan na si Artemis or si Diana. At itong mga pagan worshippers na to dun sa Ephesus, dinideclare nga nila that Artemis is great, or great is Artemis. Ah, yun yung kanilang mga isinisigaw. Ngunit ang sigaw ng mga mananampalataya at ang sinusulat dito na Apostol Pablo sa mga mananampalataya sa Ephesus, at specifically kay Timothy na naroon nangunguna sa iglesia ng Ephesus, ay ang declaration ni Paul is Christ is great, or great is our Lord Jesus Christ, na kung saan siya yung tinutukoy dito, the mystery of godliness. So Paul and the believers declares this early creed or hymn that Christ, or our Lord Jesus Christ, is great. So the mystery of godliness parallels the mystery of faith na binabanggit sa verse 9. Sinasabi dito sa verse 9 na iniingatan ang hiwaga ng pananampalataya ng may malinis na budhi. So parallel ito dito sa verse 9 na kung saan sinasabi dito ang patungkol sa hiwaga ng pananampalataya. It refers to the great truth of salvation and righteousness through Christ, na kung saan nagpuproduce ito ng godliness sa mga mananampalataya sa Kanya. It refers to our Lord Jesus Christ, who was the very revelation of true and perfect godlikeness. So ito pong confession na ito ay nagde-declare
ng anim na katotohanan patungkol sa ating Panginoong Kristo. Ngunit kung ating pong matatandaan, hinati natin ito sa tatlong bahagi, no? Sa tatlong punto. So yung first to him, ito ay pumapatungkol sa revelation sa ating Panginoong Kristo. So six truths, hinati natin sa tatlo, yung pair by pair. Yung unang dalawang bahagi, the revelation about our Lord Jesus Christ. Yung ikalawang bahagi, the witnesses of Christ. At yung ikatlong bahagi naman is the reception of Christ. So, balikan muna natin yung unang bahagi na ating tinignan, yung unang dalawang linya dito sa creed na to or sa hymn na to. Last time, sinabi natin that Jesus Christ was revealed in the flesh. Sinabi dito, siyang nahayag sa laman. Siyang nahayag sa laman. So, Jesus Christ was revealed in the flesh. So, ito po yung katotohanan na confession of the church na atin pong sinasampalatayanan. Atin din po itong confession that God became man in the person of Jesus of Nazareth. So, hindi po natin maaaring walain ito sa atin pong confession. This is the essential truth. This is the essential doctrine that God uh, became man in the person of our Lord Jesus Christ. So God made Himself visible in the flesh. Ang atin pong Panginoong Diyos ay invisible but He made Himself visible in the form of flesh. The that the third Godhead in the Trinity, ang atin pong Panginoong Heso Kristo. Hindi po nangangahulugan ito that He is created, but He is the living God. The eternal God, ibig sabihin, siya Diyos na noong una pa, ngunit siya'y made visible in the flesh or siya'y nagkatawang tao. The God eternal in human flesh. Yan po yung ibig sabihin natin dun sa Jesus Christ has revealed Himself or dito sa sinasabi sa first line that siyang nahayag sa laman. Pangalawan naman na tinignan natin last time is uh, that Jesus Christ is vindicated by the Spirit or yung the great mystery is made was vindicated by the Spirit. So sa pagkakatawang tao ng ating Panginoong Kristo at the climax of His existence, He manifested into flesh and served His purpose. So hindi lang siya nagkatawang tao, kundi may purpose, may ultimate purpose yung pagkakatawang tao ng ating Panginoong Heso Kristo. At ito ay for Him to die in the cross for the atonement of the sins of His people. Yan po yung climax ng existence, made manifestation in the flesh ng atin pong Panginoong Kristo. And as a response of the completed work ng atin pong Panginoong Kristo sa cross ng Kalbaryo, dito sa second line, sinasabi niya, He was vindicated by the Spirit. So, vindicated by the Spirit, nangangahulugan po ito to justify or to declare righteous. Or to, sinabi natin last time, parang ito yung sinasabing acquittal. It indicates God's demonstration of Jesus' innocence. So, uh, He was vindicated by the Spirit na nangahulugan na ito po'y declaration ng innocence ng atin pong Panginoong Kristo. The resurrection and exaltation of Jesus Christ was a historical event in which God demonstrated His Son's vindication. So in Romans chapter 1 verse 4 po, sinasabi doon ni Apostle Paul that Jesus Christ was declared the Son of God with power by the resurrection from the dead according to the Spirit of holiness. So, His resurrection, ang uh, pagkabuhay na muli ng ating pong Panginoong Kristo by the Spirit, prove or ito po'y nagpapatunay ng sinlessness ng ating pong Panginoong Kristo.
Namatay po siya dahil sa kasalanan ng kanyang mga tao at hindi sa kanyang sariling kasalanan. So his resurrection by the Spirit ay nagpapatunay that Jesus Christ is sinless. At marami pong mga proofs or scriptural warrant that speaks of Jesus Christ sinlessness. Isa po dyan is yung declaration ng Diyos Ama patungkol sa kanyang anak. Sa Matthew 3 verse 17, sinabi doon, "This is my beloved Son in whom I am well pleased." So, sa pamamagitan ng pagsasabi ng Diyos Ama that He is well pleased, ito po yung nangangahulugan ng katuwiran, kawalan ng kasalanan ng kaniyang anak. So hindi masasabi ng Panginoong Diyos na banal, banal, banal that someone is he is pleased to someone kung ito po'y marumi sa kanyang paningin. So this is my beloved Son in whom am I well pleased. Yan po ang declaration ng Diyos Ama. At ganun din, another scripture na nagsasabi ng ating pong Panginoong Kristo ay sinless. Sa 1 John chapter 2 verse 1, tinawag siya doon that Jesus Christ the righteous. Ang ating Panginoong Jesus ay na siyang matuwid. So, he was sa Hebrews 4:15 naman, sinasabi doon, he was tempted in all things as we are, yet without sin. So yan yung declaration ng scripture. Yan yung sinasabi ng banal na kasulatan. Na katulad natin, ang ating Panginoong Kristo ay nagkatawang tao, katulad natin, in all, in all things he was tempted, yet without sin. And another scripture na nagsasabing sinless ang ating Panginoong Kristo is sa Hebrews 5:9. Sabi doon, having made perfect, he became to all, having been made perfect, he became to all those who obey him the source of eternal salvation. At sa Hebrews 7:26 naman, dinidescribe siya as the holy, innocent, undefiled, separated from sinners, and exalted above the heavens. So, marami pa po tayong kung talagang uungkatin natin ng banal na kasulatan, marami pa po tayong matatagpuan. Ilan lamang ito sa mga nagsasabi na ang atin pong Panginoong Kristo ay matuwid at walang kasalanan. At sa pagpapatuloy po natin sa ating pong mga susunod na punto, ah, ang atin pong ikalawang punto, the first point that we have discussed last time is the revelation of Christ. Ngayon naman sa hapong ito, pagpapatuloy natin yung uh, ikatlo hanggang sa ika-anim na linya dito sa hymn na ito or sa creed na ito. At ito'y pumapatungkol sa the witnesses of Christ sa line 3 and 4. At sa pangatlong punto naman, the reception of Christ or yung pagtanggap sa ating Panginoong Kristo sa line 5 and sa pang-anim na linya dito sa hymn na ito. So bago tayo magpatuloy, tayo muna ay manalangin at hingin ng tulong ng ating Panginoong Diyos sa ating pagbubulay ng kanyang salita. O aming Panginoon, o aming Ama, muli kami po'y tutunghay sa inyo pong banal na salita. Tulungan niyo po kami, Panginoon, sa pag-aaral dito. At nawa, o Diyos, pagkalooban niyo po kami ng karunungan, ng kalaman upang ganap naming maunawaan ng inyo pong mga salita. Nawa, o Diyos, magkaloob ka ng pagpapala sa amin ng karunungan upang kami po'y makinabang sa pagpapahayag sa amin pong pag-aaral ng inyo pong banal na salita. Salamat po Diyos. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng iyong anak, ng amin pong Panginoong Kristo. Amen. The witnesses of Christ. Sabi dito sa
mm, ikatlo at ikaapat na linya, nakita ng mga anghel, ipinangaral sa mga bansa. Nakita ng mga anghel, ipinangaral sa mga bansa. So, after Jesus was vindicated by the Spirit, or after the resurrection of our Lord Jesus Christ, he was seen by angels. He was seen by the angels. So, the word angels refers to the principalities and powers of the unseen world. So, especially those glorious supernatural creatures who worship God in heaven and serve Him on earth. So, yan po yung tinutukoy dito, that He was seen by the angels, or the spiritual uh, principalities and powers of the unseen world. So, in many instances po in the scriptures, ang atin pong Panginoong Kristo was attended or was ministered by the angels sa buhay ng ating Panginoong Kristo, sa earthly life ng ating pong Panginoong Kristo, ay he was attended and ministered by the angels. Unang-una sa kanyang kapanganakan sa Luke 2, nandun yung nakatala yung kapanganakan ng ating pong Panginoong Kristo. At doon ay binabanggit ang ministeryo ng mga anghel sa kapanganakan ng ating Panginoong Kristo sa Luke chapter 2, Luke chapter 2, 9 hanggang sa 14. Sinabi dito, tumayo sa tabi nila ang isang anghel ng Panginoon, at ang kalwalatian ng Panginoon ay nagliwanag sa palibot nila, at sila'y lubhang natakot. Kaya't sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong matakot, sapagkat narito dala ko sa inyo ang magandang balita ng malaking kagalakan para sa buong bayan, sapagkat ipinanganak sa inyo ngayon sa lungsod ni David ang isang tagapagligtas, na siya ang Kristo, ang Panginoon. Ito ang magiging palatandaan ninyo: matatagpuan ninyo ang isang sanggol na balot ng lampin at nakahiga sa isang sabsaban, at biglang sumama ang anghel ang biglang sumama sa anghel ang isang malaking hukbo ng langit na nagpupuri sa Diyos at nagsasabi, luwalhati sa Diyos sa kataas-taasan, at sa lupay kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. So, from the birth of our Lord Jesus Christ, nandun na ang mga anghel na ah, nagmiministeryo sa kanya. At maging sa pagpuproclaim sa kanya sa mga sa ating nabasa, no, proclaim siya sa mga shepherds at maging kay Joseph na nagsilbing asawa ni Maria. Nandun yun ding mga anghel ang nag-declare sa kanila ng mga mensahe ng ating Panginoong Diyos. So they ministered to him maging sa kaniyang temptation. Kung ating matatandaan sa Mark chapter 1 verse 12 to 13, nasa buhay ng ating Panginoong Kristo, sa kanyang temptation ay naroon ang mga anghel at nagmi-minister din sa kanya. Mark chapter 1 verse 12 to 13. At agad siyang dinala ng Espiritu sa ilang. Siya'y nasa ilang ng 40 araw, at tinukso siya ni Satanas. Kasama siya ng mababangis na hayop, at pinaglingkuran siya ng mga anghel. So, hindi lang dyan tumitigil ang pagmiministeryo ng mga anghel sa kanya, maging sa ah, Gethsemane ay sila yung nagbibigay ng kalakasan sa atin pong Panginoong Kristo sa Luke chapter 2 verse 43. At maging sa maging sa resurrection ng ating pong Panginoong Kristo,
ay ang mga anghel din ang nagsabi sa kanyang mga alagad or specifically kay Mary Magdalene na wala roon sa libingan ng Panginoong Kristo ngunit siya'y binuhay na muli. At maging sa pagbalik sa langit ng ating pong Panginoong Kristo in His ascension sa Acts chapter 1 verse 9 to 11, yung mga anghel din ang nagsabi sa kanyang mga alagad na ang Panginoong Kristo ay mananaog ah, sa kanyang sa langit sa atin pong Panginoong Diyos. First, uh, Acts chapter 1 verse 9 to 11. Sabi dito, Acts 1, 9 to 11, pagkasabi niya ng mga bagay na ito, habang sila'y nakatingin, dinala siya sa itaas at siya'y ikinubli ng ulap sa kanilang mga paningin. Samantalang nakatitig sila sa langit at siya'y papalayo, biglang may dalawang lalaki ang tumayo sa tabi nila na may puting damit. So, these are angels na nagsasabi, kayong mga lalaking taga Galilea, bakit kayo'y nakatayong tumitingin sa langit? Itong si Jesus na dinala sa langit mula sa inyo ay darating na gaya rin ng inyong nakitang pagpunta niya sa langit. So from birth and hanggang sa ascension ng atin pong Panginoong Kristo, the angels served Him or attended Him. So, angels were involved in our Lord's earthly life from beginning to end. Nandun po yung paglilingkod, pagsisilbi ng mga anghel sa Kanya from beginning to end. At yan po ay nagsisignify that our Lord Jesus Christ is divinely approved at siya yung incarnate na Messiah. Ngunit kung ating titingnan, no, ah, throughout the whole life of our Lord Jesus Christ, makikita natin yung pagmi-minister sa Kanya ng mga anghel. Katulad ng ating mga tinignan isa-isa from His birth to His ascension. But what about His death? Sa kamatayan ng ating pong Panginoong Kristo. Wala po tayong nakita dito ah, na ministering angel sa kanyang sa crucifixion ng ating pong Panginoong Kristo while He is in the cross. So it's true that we find no mention of angels, no, na nagminister sa ating Panginoong Kristo sa kanyang pagkapako sa krus sa kanyang kamatayan. So this absence is profoundly significant dahil ang atin pong Panginoong Kristo ay humarap sa kanyang kamatayan ng mag-isa without the help or the minister of angels. So, humarap po ang ating Panginoong Kristo. He faced his death alone. So the Father, in mysterious yet essential way, forsook him. So tinalikuran siya ng Diyos Ama during this time ng kanyang kamatayan. So sa kanyang crucifixion sa cross. This was not a moment, yung kamatayan ng ating Panginoong Kristo, this was not a moment of divine rescue or angelic intervention. So wala pong nangyaring divine rescue during the crucifixion of our Lord Jesus Christ or angelic intervention. Kung nanaisin lamang ng ating pong Panginoong Kristo dahil siya ay Diyos, kayang-kaya niya, He can summon legions of angels. 'Di ba nga isang uh, pangyayari sinabi niya na kung nanaisin niya kaya niyang tawagin ang legions of angels para siya i-rescue sa kanyang kalagayan. But sa ganitong kalagayan, sa crucifixion ng ating Panginoong Kristo, He could have summoned legions of angels, but uh, for His aid, no? But He chose not to do. Dahil ito po yung dapat harapin ng atin pong Panginoong Kristo. He should face
His death alone. Ang kanyang kamatayan nakapalit ng atin pong kamatayan or yung substitutionary death ng atin pong Panginoong Kristo ay kailangang mangyari ng eksaktong tulad na dapat mangyari upang tubusin ang mga makasalanang tulad natin. So, wala sa plano na lagpasan or lumagpas sa kanya ang saro ng puot ng Diyos. So, kailangang mangyari ito. Ang kamatayan, ang sacrifice, ang paghihirap ng ating Panginoong Kristo sa krus ng Kalbaryo on our behalf na tayo yung dapat natatanggap nung pagpapahirap at kamatayang iyon. Ngunit wala yan sa plano ng Diyos na ilagpas or skip sa kanya yung saro ng puot ng ating Panginoong Diyos. Kinakailangan niyang inumin ang ah, ang puot at galit ng ating Panginoong Diyos hanggang sa huling latak nito. So, ang pagdurusa ay kailangang bunuin ng ating Panginoong Diyos ng Panginoong Hesus Kristo ng mag-isa. So, walang divine intervention, walang divine rescue, or walang angelic intervention. At nagbibigay din ito sa kakaiba at kumpletong katangian ng kanyang pagbabayad ng ating mga kasalanan sa cross ng Kalbaryo. So, ngayon pa man, sa kanyang muling pagkabuhay, sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Kristo at sa kanyang pag-akyat sa langit, ay naroon muli ang mga anghel na nagminister sa kanya. So doon lamang sa death ng ating Panginoong Kristo na hindi natin nakita yung mga ministering angels sa kanya. Sa kanyang pagkabuhay na muli at sa kanyang pagpanhik sa langit ay nakasaksi at nagagalak ang mga anghel sa kaniyang tagumpay. Kumbaga naroon muli yung presensya ng mga anghel. At sa atin naman, meron tayong meron tayong kagalakan, meron tayong pagsamba. Dapat meron tayong kagalakan at meron tayong pagsamba na higit na nakikita ng mga anghel. So sila, yung mga anghel ay nagalak sa triumph, sa tagumpay ng ating Panginoong Kristo. Ngunit tayo bilang mga iniligtas ng ating Panginoong Diyos, tayo na pinagbayaran niya ng kanyang dugo sa krus ng Kalbaryo ay may higit dapat na kagalakan at pagsamba. May higit tayong dahilan upang magalak at sumamba sa ating Panginoong Kristo kaysa sa mga anghel na nagagalak sa kaniyang tagumpay. Ito ay dahil tayo bilang mga tao na tinubos ng ating Panginoong Kristo ay personal na nakatikim ng kanyang aktwal na pag-ibig. Nakikita ba natin yun sa ating mga sarili? Tayo ay napalaya mula sa kasalanan. Tayo ay naipagkasundo sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang handog pangkasalanan. At ito yung sakripisyo, yung dugo ng yung buhay ng atin pong Panginoong Heso Kristo. At kung gayon nga, yung ating pagtingin dito, nakikita natin yung kadakilaan ng atin pong Panginoong Kristo sa kanyang ginawa para sa atin, sa kanyang pagtubos para sa atin. At kung tayo nga ay totoong nakatikim ng aktwal na pagmamahal ng ating Panginoong Kristo, paanong ang pagpupuri sa Diyos ay hindi natin masasabi sa ating mga sarili, sa ating mga bibig, sa ating mga puso, paanong hindi natin masasabi ang papuri sa ating pong Panginoong Diyos. So nawa, iwaksin natin yung gayong mga makasalanang katahimikan, no? Sinosuppress natin yung ating pagpupuri sa ating dila at sa ating mga buhay sa ating pong Panginoong Kristo. So nawa, uh, we utter the praise sa atin pong Panginoong Kristo na siyang namatay
dumating sa mundong ito ah, upang mamatay, upang pagbayaran ang kasalanan ng kaniyang mga tao. So, yan yung unang mga involved sa pagiging witness sa atin pong Panginoong Sukristo, Panginoong Sukristo sa pamamagitan ng kaniyang mga anghel or yung mga ah, spiritual being. Dito naman sa ikalawang, ikaapat na linya dito sa hymn na ito, sinabi dito na ipinangaral sa mga bansa. So, Jesus Christ was proclaimed among the nations. So, matapos ng mga apostol ng ating Panginoong Kristo ay masaksihan ang kanyang pagkabuhay na muli, ay nagumpisa na sila sa pagwi-witness or pagpo-proclaim ng buhay na Kristo. They began to proclaim the risen Christ. So, before His ascension, nagbigay siya ng utos, ng commandment sa kanyang mga disipulo. Remember, Matthew 28, verse 19 to 20, the Great Commission, na binigyan niya sila ng commandment, binigyan niya ang kanyang mga disipulo ng commandment na siya ipahayag sa lahat ng dako ng mundo. So, maging sa Acts chapter 1 verse 8, sinabi rin niya sa kanyang mga alagad na sila yung kanyang magiging mga witnesses in both Jerusalem, in all Judea and Samaria, and even to the remotest part of the earth. So the apostles began to fulfill this commission at the Pentecost. Sila'y nangaral. So people from every nation and under heaven naroon on the day of Pentecost, narinig nila yung proclamation about our Lord Jesus Christ na ginawa ng kanyang mga disipulo, ng kanyang mga apostol. At marami doon ay nanampalataya sa kanilang pagkakarinig sa ebanghelyo ng ating Panginoong Heso Kristo. At yung mga nanampalataya doon na nagmula sa iba't ibang mga nations, sila rin yung mga nag-preach sa atin pong Panginoong Heso Kristo sa iba't ibang bahagi ng mundo. So this is a part of great mystery of godliness, no? Yung proclamation sa atin pong Panginoong Kristo, yung mga witnesses ng atin pong Panginoong Kristo, He was proclaimed among the nations. So una, nakita siya ng kanyang mga apostol, the risen Christ, at nagpatuloy ito. Lahat ng mga nanampalataya ay patuloy na ipinapahayag, ipinoproclaim ang ebanghelyo, ang magandang balita ng kaligtasan na tumutukoy sa atin pong Panginoong Heso Kristo. So, sa atin bilang mga iniligtas ng ating Panginoong Diyos as a church, what the church is doing in this moment is in this history is essential to God's plan for redemption of the world. So, yung ebanghelyo po ng ating pong Panginoong Kristo ay patuloy na naipapangaral sa iba't ibang bahagi ng mundo. The gospel is going to the nations as the good news about our Lord Jesus Christ, to every tribe, every people, and every language. So ito po'y ah, nagpapaalala sa atin, no, na tayo'y mayroong bahagi din bilang mga iglesia ng ating Panginoong Diyos, nakatanggap ng mabuting balita ng kaligtasan, at hindi po titigil sa atin yung mabuting balitang yon. We are also, or we should also be the witnesses of our Lord Jesus Christ. Pangatlong punto naman na atin pong pagbubulayan is the reception of our Lord Jesus Christ. The reception of Christ sa line 5 and line 6. Sabi dito, sinampalatayanan sa sanlibutan, tinanggap sa itaas sa kalwalatian. So, may dalawang pagtanggap po ito. The earthly reception or yung pagtanggap sa mundo sa atin pong Panginoong Kristo, and uh,
sabi dito, tinanggap sa itaas sa kalwalhatian, the heavenly reception sa atin pong Panginoong Kristo. So, Jesus Christ was believed on in the world. So the plan of God was fulfilled as the apostles' proclamation resulted in saving faith in many lives. Natupad po yan, yung plan ng atin pong Panginoong Kristo, Panginoong Diyos sa pamamagitan ng mga proclamation ng kanyang mga apostol. So, sino ngang tatanggap ng mabuting balita kung walang magpapahayag sa kanila, hindi ba po? So, first na mga tumanggap sa mabuting balita ng kaligtasan ng ating Panginoong Kristo ay nabuhay na muli is his ang kanyang mga apostol, specifically si Peter and John. Sila yung mga unang apostol or disipulo ng ating Panginoong Kristo na pumunta doon sa kanyang empty tomb. Nagunahan pa nga sila sa pagtakbo kung sinong mas mabilis tumakbo sa kanilang dalawa at mas mabilis tumakbo si John kaysa kay Peter. Siya yung unang dumating doon sa empty tomb ng ating Panginoong Kristo. So they were the first eyewitnesses of the resurrection of our Lord Jesus Christ. At maging si Mary Magdalene din. At maging sa kanyang mga iba pang mga apostol na kanyang pinagpakitaan after na ma-resurrect ang atin pong Panginoong Kristo. At maging sa kanyang isang disipulo na si Thomas, who at first hindi siya nakita at nagda-doubt, eventually ay nanawala din at nanampalataya din sa muling pagkabuhay ng atin pong Panginoong Heso Kristo. So, uh, at the first public preaching of the gospel after Christ's resurrection, mas marami pang mga taong uh, naniwala at nanampalataya sa ating Panginoong Kristo. Sa Book of Acts, ating matatandaan, 3,000 people were saved sa pangangaral ng ah, mabuting balita patungkol sa ating Panginoong Heso Kristo. As the first church in Jerusalem continued sa kanilang pangangaral sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Kristo, marami pang tao at sinabi doon sa Acts chapter 2 verse 47, the Lord added to their number day by day those who were being saved. So nagpapatuloy po yung ah, pagtanggap or yung reception sa atin pong Panginoong Kristo in this world, sa atin pong sa earth, sa atin pong kalagitnaan. Nagpapatuloy po yung pagtanggap or yung reception sa atin pong Panginoong Heso Kristo. So the global mission of Jesus Christ is a global success. Hindi po ito talunan. Hindi po talunan ang pagpapahayag patungkol sa atin pong Panginoong Heso Kristo. It is a success dahil simula nung una na siya ay ipahayag at magpasa hanggang ngayon na siya ay ipinapahayag ng kanyang mga tao. He is still believed on in this world. So it is a great encouragement sa atin, no, bilang mga tao ng Diyos, bilang iglesia ng Diyos, that as we proclaim our Lord Jesus Christ, His gospel, patuloy na kumikilos ang ating Panginoong Diyos sa atin pong mga proclamation. And He will continue to bring men, women, and children to salvation sa atin pong panahon at sa magpasang huling panahon hanggang sa pagbalik ng atin pong Panginoong Heso Kristo. Patuloy na tumatawag ang ating Panginoong Diyos sa kanyang mga tao patungo sa pananampalataya at patungo sa kaligtasan. So, ito'y nagpapaalala sa atin that meron po tayong bahagi bilang mga iglesia ng Diyos, bilang mga iniligtas at tinubos ng ating Panginoong Diyos. Meron po tayong bahagi sa pag-advance ng kaharian
ng atin pong Panginoong Heso Kristo. At it is an encouragement to us kung nakikita man natin na parang mabagal or parang walang tumutugon sa mga pagpapahayag ng ebanghelyo ng ating Panginoong Kristo, we should not lose heart pagdating dito mga kapatid. Dahil nararaman natin na kahit mabagal man ito po hindi talunan. And the people, kung nakikita natin na yung mga taong ipinapanalangin natin ay hindi nagre-respond, hindi pa sila naliligtas, remember that Jesus is still being believed as of today, as of now, at patuloy na nagliligtas ang ating Panginoong Diyos ng kaniyang mga tao. So, kailangan lamang natin ay pagpatuloy ang pagpuproclaim dahil ito yung means ng ating Panginoong Diyos para sa pagliligtas ng kaniyang mga tao. At huling linya dito sa atin pong sa hymn na ito na isinulat ni Apostol Pablo, Jesus Christ was taken up in glory. Tinanggap sa itaas sa kalwalhatian. Ito po yung heavenly reception sa atin pong Panginoong Heso Kristo. Dito sa mundong ito, tinanggap siya ng maraming tao at patuloy na tinatanggap ng mga marami pang tao. At dito rin sa kanyang ah, ascension, he was taken up in glory. So, at the end of the earthly, at the end, his earthly reception was crowned with his heavenly reception. He was taken up in glory. Tinanggap sa itaas sa kalwalhatian. At this refers yung nga, tumutukoy nga ito sa reception or yung ascension ng atin pong Panginoong Heso Kristo. So, Jesus has become the glorified Christ. He is the glorified Christ. Jesus is exalted and enthroned. At nagpapatunay lamang yan he is God. He radiates the glory of God. At this deserves glorious praise because ang atin pong Panginoong Kristo is the glorious Christ na siyang tinanggap sa itaas sa kalwalhatian. Matapos na uh, he obeyed the Father at ginampanan niya yung kanyang dapat gampanan dito sa mundong ito, yung kanyang pagtubos sa kasalanan ng kanyang mga tao sa krus ng Kalbaryo. After this uh, done work ng atin pong Panginoong Kristo sa cross, He was raised from the dead and had the glory put upon His risen body. So yung glory na tinataglay niya nung una is dala pa rin ng atin pong Panginoong Kristo sa kaniyang pagbabalik sa kaniyang trono sa kaharian ng langit. So he ascended in a glorious manner in heaven. Tinanggap siya doon and was welcomed by the Father. And now, sinasabi ng banal na kasulatan that he is sitting down at the right hand of the Father, crowned with glory and honor. At hindi lang dyan, he is glorified and with the glory he had with him before the world was. So yan po yung reception na tinanggap ng atin pong Panginoong Kristo, His heavenly reception. So now, Christ is now taken up in glory and seated in His throne. Siya'y nakaupo sa trono na siya'y nakaupo sa kaniyang trono. So, ito'y nagbibigay din sa atin no ng pag-asa or
ng angkla natin sa Kanya. That dahil ang atin pong Panginoong Kristo ay nandun sa Kanyang trono at siya'y nag-i-intercede before us, ito yung atin pong pag-asa na habang tayo ay naririto, ang kanyang mga tao ay naririto, ay patuloy ang 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 paghahari ng atin pong Panginoong Kristo at patuloy na siya ay kabahagi natin sa atin pong mga gawain dahil siya po'y nananalangin para sa atin. So yan po yung sinasabi nitong ah, mystery of godliness na sinasabi dito sa hymn na ito or sa creed na ito, that Jesus Christ was that Jesus Christ was revealed in the flesh at nasaksihan siya ng maraming mga tao by angels, sinaksihan siya ng kanyang mga apostles at tinanggap siya ng mga tao, tinanggap siya sa kalwalatian sa langit. So anong mga ah, katotohanan or mga application naman ang makukuha natin dito sa atin pong pag-aaral na ito? So para sa atin bilang mga mananampalataya, Paul speaks of the mystery of godliness. At itong godliness na ito is not achieved by the effort na nagmumula sa atin. Ngunit ito'y makakamtan natin sa pamamagitan ng ah, buhay na ipinagkaloob sa atin ng atin pong Panginoong Kristo. Ito po'y nag-uumpisa by knowing Christ personally, at in order for us to behave a godly conduct na nais ni Apostle Paul para sa atin or nais ng ating Panginoong Diyos para sa atin, kailangan natin na tayo lumago sa pagkakakilala sa atin pong Panginoong Heso Kristo. So, hindi po natin makakamit by our own effort na maging godly or magkaroon tayo ng godly behavior sa pamamagitan ng ating sarilin pong mga effort. Let, let us grow in knowing Him and by His words, at tayo'y lalago din sa pamumuhay sa atin pong Panginoong Heso Kristo. So ang tanong, tayo ba'y nagre-rely sa ating sariling kalakasan upang tayo'y makapamuhay ng matuwid sa atin pong Panginoong Diyos? So, ang kailangan po natin ay manumbalik sa atin pong Panginoong Kristo dahil hindi po talaga natin kaya ito sa atin pong sariling mga kakayahan. Return to Christ. Return to Christ daily. Kung sa tingin mo parang nanghihina ka spiritually, ito ay sa kadahilan ng nanineglect mo ang daily na pag ah, lapit sa atin pong Panginoong Heso Kristo. So return to Christ daily. He is the source of both your righteousness and your transformation. Kung nais mong maging banal sa iyong pamumuhay, manumbalik ka kay Kristo na siyang source ng righteousness at ng transformation at ng sanctification ng atin pong mga buhay. At since Christ is great na ipinapahayag dito sa hymn na ito, let His greatness shape your worship and daily walk. Sa paano po? Pinoproclaim mo ba with your life that Christ is great? So, nakikita ba? Ang tanong is, nakikita ba sa ating buhay na dakila ang ating Panginoong Diyos? So, sa ating pananalita, sa ating pagkilos, at sa ating mga priorities sa ating pong buhay, nawa makita o mag-reflect ang kadakilaan ng ating Panginoong Diyos sa atin. At para naman sa ating mga kaibigan na
kaibigan, na wala pa sa ating Panginoong Kristo. Nabanggit natin kanina, Jesus was taken up in glory, and the Bible says, He will come again in the same way. And tinanggap sa kaluwalhatian ng ating Panginoong Diyos at siya'y babalik na muli, katulad ng kung paano siyang dinala sa langit. His return will be glorious. Yung return ng atin pong Panginoong Kristo sa langit is glorious, but or yung pagbabalik ng ating Panginoong Kristo dito sa mundong ito will be glorious, but it is also the day of judgment. He has been proclaimed among the nations and believed in the world that He alone is the atonement for your sin and mine. So, prinoclaim ang ating pinoclaim at patuloy na ipinoproclaim namin ang Panginoong Kristo at siya'y pinanampalatayanan, tinanggap sa mundong ito. Ah, ano naman ang inyo pong tugon, kaibigan, sa proclamation na ito? Ikaw ba ay isa sa tumatanggap or patuloy na tumatanggi sa proclamation ito, sa paglalahad ng Ebanghelyo patungkol sa Panginoong Heso Kristo? So ang mensahe ng Ebanghelyo, kaibigan, ay naipapahayag sa buong mundo. Ang mundo ay walang maidadahilan dahil naipahayag na sa iba't ibang dako ng mundo yung patungkol sa atin pong Panginoong Heso Kristo. Wala nang maidadahilan. Sa lahat ng sulok ng mundo, marahil naipahayag na ang Panginoong Heso Kristo. Ang makapangyarihang patotoo ng mga tinubos ng Diyos na dating nasa kadiliman at ngayon ay nasa kaliwanagan, ay kamanghamanghang patunay ng presensya ng Panginoong Diyos. So, mula sa kadiliman, dinala sila sa kaniyang kamanghamanghang liwanag at hindi ito may ikakaila. So, kaibigan, sa dakilang araw ng paghuhukom, walang sino man ang maaaring magdahilan na yung ignorance nila na hindi nila narinig ang Panginoong Kristo, magdahilan na kamangmangan, magdahilan ng kamangmangan na hindi nila narinig ang Panginoong Heso Kristo. Dahil sa pamamagitan ng ganitong pagdadahilan, hindi ito dahilan upang makatakas ka sa matuwid na paghatol ng Diyos. So, kagaya ng ating sinabi kanina, ang nabagong buhay ng mga mananampalataya ay malinaw na katibayan na nagliligtas ang Panginoong Hesukristo sa pamamagitan na nagliligtas ang Diyos sa kaniyang kapangyarihan. Napakalinaw, at kung ito'y patuloy na yung isasawalang tabi, ay ito'y nagpapatunay na hindi mo pinapansin yung pagpapahayag ng mabuting balita patungkol sa Panginoong Kristo. So ikaw yung nabibilang sa mga taong sadyang pinipiling baliwalain ang katotohanan ito, gaya ng sinasabi ng kasulatan na sila yung mga aktibong pinipigilan ang katotohanan sa kalikuhan. So mga kaibigan, hinihimok namin kayo, buksan mo ang iyong mga mata at huwag sadyaing maging bulag sa maluwalhating katotohanan ng kapahayagan ng Ebanghelyo. So ang pagtawag ng Diyos ay malinaw at madalian or urgent ang pagtawag ng Ebanghelyo. Huwag mong patigasin ang iyong puso, kaibigan, laban sa mabiyayang paanyaya para sa buhay na walang hanggan. So, naway sa alang-alang mo or makita mo yung bigat ng kasalanan mo at ang na katiyakan sa puot at galit ng Diyos laban sa mga makasalanan. So bawat isa sa atin ay hindi nakaabot, ako at ikaw ay hindi nakaabot sa ah,
kanyang banal na pamantayan at dahil dito, nararapat lamang na tumanggap tayo ng kahatulan ng righteous judgment ng Panginoong Diyos. So kaibigan, gayon pa man, may puot at galit ang Panginoong Diyos. Ngunit sa kaniyang walang hanggang awa, ang Diyos ay naglaan ng pagliligtas mula rito. At ito ay sa pamamagitan ng kaniyang anak, ang Panginoong Heso Kristo. Siya yung tunay na Diyos at tunay na tao, matuwid ay namatay sa cross on the behalf of His people, on the behalf of sinners like me and you. Ang ginawa ng Panginoong Kristo, pinasaan ang buong kaparusahan para sa mga kasalanan ng kaniyang bayan. At hindi siya nanatili dun sa libingan. Muling nabuhay ang Panginoong Kristo at pinagtanggumpayan ang kasalanan at kamatayan. Ngayon, tulad ng panawagan ng salita ng Panginoong Diyos sa mga gawa, chapter 17, verse 30, naguutos ang Diyos sa lahat ng mga tao, sa lahat ng dako na magsisi. Ang ibig sabihin nito, kaibigan, magsisi ka sa iyong kasalanan. At ang tunay na pagsisisi ay pagtalikod sa iyong kasalanan. Hindi lang ito profession sa pamamagitan ng salita, kundi ito'y pagkilala sa iyong paghimagsik laban sa banal na Diyos at talikuran mo ang iyong dating paraan ng pamumuhay. Ito yung ibig sabihin ng tamang pagsisisi. Ito yung pangunahing pagbabago ng isip at hahantong ito sa pagbabago ng pamumuhay. At ito ay dahil nakita mo yung kabigatan ng iyong kasalanan. So, dapat mong gawin, hindi ka lamang tumigil sa pagsisisi, ngunit ilagak mo rin ang pananampalataya mo sa Panginoong Heso Kristo para sa iyong kaligtasan. At ang tamang paglagak ng pananampalataya sa Panginoong Heso Kristo, hindi lamang ito yung intelektual na pagsang-ayon mo sa katotohanan tungkol sa Panginoong Heso Kristo, ngunit ito yung malalim na pagtitiwala sa Kanya lamang para sa kaligtasan mo. Nangangahulugan ito ng pagtalikod sa lahat ng katuwiran na nagmumula sa iyo at pagtalikod sa anumang pag-asa mo mula sa iyong sariling mabubuting gawa. At hindi dito, hindi dapat ito yung hinahawakan mong pag-asa, yung mabubuting gawa mo, kaibigan, kundi kumapit ka sa perpektong katuwiran at pagbabayad ng sariling sakripisyo ng ating Panginoong Kristo. So, tanggapin mo nawa ang Panginoong Kristo bilang iyong Panginoon. Ibig sabihin ng Panginoon, siya yung nasusunod sa iyong buhay at magpasakop ka sa kaniyang otoridad. Magtiwala ka sa kaniyang kamatayan at sapat na yung kamatayan niya upang bayaran ang iyong mga kasalanan. So, kaibigan, nawa ang panawagang ito ay huwag mo nang ipagpaliban pa. Ang Espiritu ng Diyos ay tumatawag sa iyo. Ngayon ang kaligtasan, huwag mo nang ipagpabukas pa. Tumalikod ka sa iyong kasalanan, isuko mo ang iyong sarili sa pamamagitan lamang ng awa ng ating Panginoong Diyos na matatagpuan kay Kristo. Nawa, tanggapin mo ang kaloob ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng Panginoong Kristo. Dahil sa pamamagitan niya, sa pamamagitan lamang niya, makakatagpo ka ng iyong kapayapaan, ng kapatawaran at kaligtasan. Nawa, dinggin mo ang paanyayang ito, ang pagsisisi sa kasalanan at pagyakap sa atin pong Panginoong Heso Kristo habang meron ka pang panahon. Tayo manalangin. Panginoon, o aming Diyos, aming Ama, salamat sa
mga narinig naming mensahe, katotohanan patungkol sa amin pong Panginoong Hesukristo, the great truths about our Lord Jesus Christ, the confession of the church, the confession of us, the believers. Nawa, Panginoon, patuloy na ito yung maghari sa amin pong buhay. Hindi po mawaglit ito sa amin pong mga kaisipan. At nawa, O Diyos, hindi lamang po tumigil ito sa amin pong isipan, bagkus, O God, it will translate into our lives, mga dakilang katotohanan patungkol sa amin pong Panginoong Hesukristo. At nawa, O Diyos, ito rin ang mensahe na gamitin mo sa amin pong mga kaibigan na wala pa sa amin pong Panginoong Kristo na makakasumpong lamang sila ng biyaya ng kaligtasan sa pamamagitan ng iyo pong pinagkaloob, ang inyo pong anak, ang amin pong Panginoong Kristo. Nawa o Diyos, abutin mo po ang amin pong mga pamilya, ang amin pong mga kaibigan at sila'y tumugon ng nararapat sa kapahayagan ng Ebanghelyo sa kanilang mga pandinig. Salamat po Diyos. Ito pong aming dalangin sa pamamagitan ng aming Panginoong Kristo.